Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong umaga. Pagtaas ng kontribusyon sa SSS at PhilHealth ipinagtanggol ng Malacanang Department of Health. Itinuturing na epidemya ang paglobo ng kaso ng tigdas sa Maynila. 2 taong gulang na bata na tinamaan ng ligaw na bala sa Ilocos Norte, pumanaw na. Department of Health at ang Philippine National Police patuloy sa pagbeberipika ng kabuang bilang ng mga naputukan at nabiktimahon ng ligaw na bala. Malacanang, duda sa pagtaya ni dating Budget Secretary Ben Jokno na hihina ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Balitang negosyo, kita ng isang kilalang airline bumaba sa huling quarter noong 2013. Balita sa ibayong dagat, ang Beirut, Lebanon, binulabog ng panibagong pagsabog. 2 katao na patay. RMN News Nationwide. Nationwide. Mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenas 2014 Pilipinas. Umaga ng Biyernes, January 3, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako po si Buddy Oberas. Tayo live sa DXIC 711, RMN Iligan, DXMD 927, RMN General Santos, DWDY 1107, RMN Kawayan Isabela, at sa DZRC 873, RMN Legazpi. Live international via Ustream. Search for RMN Manila. Ganon din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga number 1 AM radio stations sa buong bayan. Panahon. Weather today. Patuloy na magiging malamig pa rin ang temperatura sa hilagang bahagi ng bansa natin habang uulanin naman ang sasilangan. Ayon sa Pag-asa, magiging maulap na may hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat pa rin at pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga dahil sa trap ng low pressure area. Ang Metro Manila po at mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Central Luzon ay magiging bahagya hanggang maulap na may pulupulong mahinang pag-ulan dahil naman sa amihan o northeast monsoon. Habang pulupulong pag-ulan, pagkidlat pa rin at pagkulog ang aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala kahapon ay Enero 2 na italaho yung 20 degrees Celsius ng ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila. Sa Baguio, 12.0 degrees Celsius ang nadama, habang sa ibang lugar mababa rin po na itatalang temperatura. Sa Tuguegarao 19.7, sa Lawag 19.0 at sa Basco 19.0 din. Asahan na ho ang mas mababa pang temperatura raw sa mga susunod na araw dahil wala pa rin sa peak ang amihan season kung saan tatagal ito hanggang sa Marso. Itinuturing na hong epidemya ng Department of Health ang paglobo ng kaso ng tigdas ng hanggang 300% noong Nobyembre noong nakaraang taon. Ang kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag na itala ang pinakamaraming kaso sa Tondo, Maynila, kung saan mula noong Nobyembre noong 2013 ay nakapagtalaho sila ng 1,571 cases. Sa naturang bilang, 71 rito ang binawian ng buhay. Karamihan sa mga nahawa na hindi na bakunano kontra tigdas na isang airborne disease at kadalasang nakukuha sa matatao at mga siksikang lugar. Paliwanag pa ni Dr. Tayag, tuwing taglamig nagsisimulang kumalat ang virus na nagdudulot ng tigdas. Anya, huwag nang magatubiling magpunta ho sa doktor kapag nakaranas ng ilang senyales ng tigdas tulad ng pamumula ng mata, pagkakaroon ng ubo at sipon, pagkakaroon ng lagnat sa loob ng 4 na araw,
at pagkakaroon ng rashes. Didepensahan, makasama naman ang kanyang ang pagtaas po sa monthly contribution para sa mga membro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ng Social Security System o SSS. Matatandaan na simula ngayong Enero nga ay epektibo na ang contribution increase para sa PhilHealth at SSS. Ayon po kay Communication Secretary Sunny Coloma, pinag-aralan namang mabuti ang nasabing mga dagdag na kontribusyon dahil hindi libre ang mga benepisyo. Anya, kailangang paghatian ng mga membro at employers ang pasanin sa SSS, abang beneficiaries naman o benepisyaryo at ang gobyerno sa PhilHealth. Isa pa niya na pakikinabangan naman at lumawak pa sa cloud ng benepisyo lalo na sa PhilHealth na kinabibilangan ng bagong Z package para sa breast at prostate cancer at sa leukemia. Sa interview ng RMN kay Susie Bugante, ang Vice President ng Public Affairs ng SSS, pinaliwanag dito maging sistema sa hatian po ng employee at employer. Itong ating adjustment sa rate ng contribution, mula 10.4% magiging 11%. So, 0.6% lang yung karagdagan na paghahatian ng employer at ng employee na tig-3 sila. So, halimbawa, nung last year kasi, ang umiiran sa 10.4%, ang share ng employer ay 7.07%, ang share ng employee 3.33%. So, magiging 7.37% na ang employer, magiging 3.63 naman yung employee. So, ang itinaas lang ay talagang 0.3%. Ibig sabihin niyan, Anya, kapag isang manggagawa ay sumusweldo ng 10,000 piso, magkakaroon lamang ito ng 30 pesos na dagdag sa dati niyang contribution. Headlines. Dalawa na ang naitalang namatay dahil sa ligaw na bala nung pagsalubong sa bagong taon. Ito ay matapos bawian ng buhay kagabi sa ospital yung 2 taong gulang na lalaki na si Rans Angelo Corpus mula sa dyan sa Lawag, Ilocos Norte. Natandaang tinamaan ng ligaw na bala si Rans sa ulo habang ito ay natutulog lamang sa kanilang bahay. Una lang namatay dahil rin sa stray bullet ang 3 buwang sanggol na si Von Alexander Liagas matapos tamaan din sa ulo habang ito'y natutulog sa kanilang bahay sa Kawayan, Ilocos Sur noong bisperas ng bagong taon. Sa tala ng Philippine National Police, nasa 30 na ang mga tinamaan ng ligaw na bala simula nung Pasko hanggang sa pagpasok ng bagong taon. Nasa 804 ang bilang ng mga naputukan at biktima ng ligaw na bala sa nakalipas sa pagsalubong sa bagong taon. Sa record pa rin ng DOH, 773 ang nasabuga ng paputok, 2 nakalunok ng paputok at 9 naman ang tinamaan ng ligaw na bala. Pero sa tala naman ng PNP, nasa 30 na nga ang biktima ng stray bullet. Una nang sinabi ni Health ASEC Dr. Eric Tayag na kaya siyam pa lamang ang dinideklara nilang biktima ng ligaw na bala ay dahil biniberipika pa nila itong mabuti. Samantala, sa kabila ng patuloy ng pagtaas ng kaso ng firecracker-related injuries, inianunsyo ng DOH na mas mababa pa rin ang 10% ang bilang ng mga naputukan ngayong taon kumpara noong nakalipas na taon. Kaugnay niyan, pinayuhan din ng DOH sa mga naputukan na magpunta sa ospital at huwag na mag-self-medication para makaiwas sa tetano. May nangyari pa, nawasak naman ng mukha at ulo ng isang 24 anyos na lalaki na nakilalang si Raymond Amante matapos masabugan ng boga sa barangay Lamot 2, Kalawan, Laguna noong bagong taon. Hindi pumutok yung boga na ginamit ni Amante, kung kaya't sinilip nito ang dulo ng boga. Sakto namang pagkasilip ni Amante, tsaka sumabog yung boga sa kanyang mukha mismo. Ang naturang improvised na paputok na gawa sa PVC pipe ay kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok ng mga otoridad dahil sa posibleng peligro na dulot nito. Ang Department of Health, mga kasama, pinagmalaki ang mas mababang bilang na mga biktima raw ng paputok sa pagsalubong ng 2014. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. Report. Ipinagmalaki ng Department of Health na nag-epektibo ang kanilang kampanya kontra paputok sa pagsalubong sa 2014. Ito ay matapos ang makapagtala lamang ng 804 fireworks-related injuries ang DOH sa pagsalubong ng 2014 kumpara sa 894 na naitala sa pagsalubong sa 2013. Sa bilang na 804, aabot sa 793 ang biktima ng paputok. 2 naman ang nakalulunan ng paputok at
ang biktima ng ligaw na bala. Nasa 306 naman ang nabiktima na pinagbabawal na paputok na pikulo. Ayon kay Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, noong December 31 at mismong araw ng bagong taon ay nakapagtala ang DOH ng 520 na biktima ng paputok kumpara sa 687 na biktima ng paputok noong isang taon sa kaparehong panahon. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ward Quilio, Tatak, RMN. Ang pamahalaan ay kinalampago sa mas mahigpit na regulasyon sa mga paputok. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Dumarami na ang mga mambabatas na nananawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa pagbebenta at paggamit ng paputok. Ito din ang nais ng ilang mambabatas sa halip na magpasa ang Kamara sa pagbaba ng lahat ng uri ng paputok sa bansa. Naniniwala si Puga Representative Teddy Bagilat na ang mahigpit na pagpapatupad sa mga umiiral na polisiya ay epektibo para makontrol at ma-regulate ang firework industry. Kung striktoan niya ang implementasyon sa batas, ay mababawasan ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok at iligal na pagbebenta dito. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Nakolektang basura naman ng MMDA pagkatapos po ng bagong taon, umabot na sa mahigit 40 na truck. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Umaabot sa mahigit 40 truckloads ng basura ang nakolekta ng MMDA sa Metro Manila sa nakalipas na bagong taon. Ayon sa MMDA, halos 300 metrikong tonelada ng basura ang kanilang nakolekta sa malalaking pamilihan tulad ng Baclaran, Balintawak at Commonwealth sa Quezon City. Patuloy din ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa kahabaan ng EDSA at C5 at karamihan sa kanilang nakukolekta ay plastic bags, mga panis na pagkain at mga balat ng paputok. Naghahalo-halo na rin ang iba't ibang klase ng amoy ng basura sa mga kalsada. Kasama mo sa MMDA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. Duda ang Malacanang sa naging pagtaya ni dating Budget Secretary Benjamin Jokno. Nahihina raw ang ekonomiya ng bansa o ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Sani Coloma, nirerespeto nila ang pananaw ng ilang eksperto pero mas naniniwala sila sa pananaw at konsentrasyon ng pamahalaan. Aunay niya ni Anyay, mas tututukan na lamang nila ang pagpapatupad ng mga programang magpapaangat sa ekonomiya at lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa tinitingnan magpapalago sa ekonomiya ang infrastruktura, lalo na sa gagawing rehabilitasyon sa mga biktima ho ng Bagyong Yolanda. Sinabi ho ni Jokno na inaasang magiging mabagal raw ang economic growth sa 2014 ng Pilipinas. Armado na makasama ni Paulong Noynoy Aquino ang 14.6 billion pesos supplemental budget. Ayon kay Communications Secretary Sani Coloma Jr. na sabing pondo po ay gagamitin sa patuloy na rehabilitation efforts sa mga lugar na sinanta ng sunod-sunod na kalamidad. Matatandaan na itabi ang nabanggit na budget mula sa hindi nagamit na PIDAP na mga mambabatas noong 2013 sa ilalim ng naratipikahan na 2.264 trillion pesos 2014 national budget. Nakapalob din dito ang 100 billion pesos na rehabilitation at reconstruction fund para po sa mga lugar na sinanta ng mga bagyo, lindol at nang naganap na krisis sa Zamboanga. RMN Nationwide Report. Walang tayo ng isang report mula ho sa General Santos. Meron pong 2 patay dyan sa pamaril. Kasama natin sa balita si Mel Coronel ng RMN General Santos. RMN Report. 2 ang patay sa nangyaring pamamaril sa mga security guard sa loob ng Amadeo Fishing dito sa lungsod ng General Santos alas 7:30 kagabi. Ang mga biktima na kilalang sina John Rolly Barbas, 24 anyos, at isang Renato Cañete, 23 anyos, pawang mga residente ng Puro Kulasi, Barangay Labangal dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon ng pulisya na dumaan lang ang 2 mga biktima sa tabing dagat na sa loob ng Amadeo Fishing nang bigla na lang umano silang pagbabarilin ng maraming beses. Mga biktima agad namang isinugod sa Jinsan City Hospital. Subalit alas 8:40 kagabi, diniklarang patay ang 2 mga biktima matapos na magtamo na maraming tama ng kalibre 9mm na baril sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Sumuko naman ang 2 mga suspek sa tanggapan ng Tumbler Police Station dito sa lungsod ng Jinsan. Ang 2 mga security guard ay nakilala
kilalang sina Larry Kenya, 31 anyos, at isang Jonathan Asoy, 42 anyos, at nakakulong na sa ngayon. Kasama mo sa DXMT General Santos, Mel Coronel, Tatak, RMN. RMN News Negosyo. Mga kasama, bumaba pong bilang ng mga pasahero ng Cebu Pacific Airlines sa huling quarter ng taong 2013. Lumabas na mula sa dating 869,754 na bilang ng domestic passengers, bumabayan sa 809,000 plus. Habang bumaba rin sa 250,656 ang bilang po ng international passengers sa dating 252,000 plus. Kung dito mo nito na nakalang super typhoon kung saan maraming flights ang nakansela. Dahil dito bumaba sa 9% ang growth rate ng Gokongwei Lead Airline. RMN News Abroad. Inaalam ho ngayon ng otoridad sa Beirut, Lebanon kung may kaugnayan nga ba sa pagkamatay ng kritiko at dating minister na si Muhammad Kata sa nangyaring pagsabog sa lugar. Ito'y matapos makumpirmang dalawang napapatay sa nasabing pagsabog sa Haret Rik. Napagtantuho rin ng mga pulis na ang distrito ay lugar din ng Shia militant group na Hezbollah. Patuloy pa rin ang investigasyon sa naturang insidente sa Beirut. At mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Biyernes na, January 3, 2014. Sa mga taga-Osamis, Malaybalay, Dipolog, Surigao, Coronadal, Cotabato at Pagadian, kung saan ay may RMN stations tayo sa Mindanao. Isang masagkanang bagong taon sa inyong lahat. Pwede panoorin ang naging pagbabalita ho natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Sama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. El Hora, tatak alas 7:18 del aga. Tatak RMN. Mga